Ako. Kumakain ng hotpot sa camper na kakagaling ko lang binili. Kumakanta. Paano nga ba napadpad ako sa pagiging babae emperador sa isang iglap? Isang personal na alipin ni Lo Chui. Hindi pa nga tatlong. Matibay ang buhay mo ah. CJ. Ngayon, personal kong ihahatid ka. Sa biyahe. Ang tao ko. Kailan ka pa naging nagtuturo sa akin? Hindi ko akalain na ipagtatanggol mo pa ako, isang alipin. May nangyari ba sa pagitan natin dati? Huwag mong ilagay ang sarili mong mukha sa alanganin. Ang pagbanat ay mahaba at mapanganib. Ako'y kulang lamang ng isang tao na magbigay ng tsaa at tubig. Lu Chui, buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Ngayon, nakaupo sa trono ng dragon. Ay ang bagong emperador na si Jiwu Dao. Ano ka bang uri ng Panginoon? Si Jiwu Dao ay isang rebelde na nagtatangkang agawin ang trono. Isipin mo, ako'y isang tigre na nahulog sa lupa. Hindi kayo karapat-dapat, mga peking sumuporta sa amo. Mga alila, tumahimik kayo. Kuya, lahat ng babaeng ito ay walang silbi. Pero matapang pa rin. Hindi natin alam kung anong gulo ang maaaring mangyari sa daan. Sa buhay ko, hindi ko matanggap na sinasayang ang pera ng iba. Yung jade na hairpin sa ulo ng babae. Mababa ang halaga na 100 tile ng pilak. Mga kapatid, tanggalin niyo ang lahat ng mamahaling alahas. Sa katawan niya, kung may magtangkang lumaban, sisirain muna ang kanyang mga binti. Mabait ang kuya. Mga kapatid, hindi na sayang ang biyahe sa pagpapatapon na ito. Hindi ito sayang. 8. Kulang ang pera para sa gamot ng nanay ko. Yung pinakamahal na hikaw niya sa ulo. Maaari bang ibigay sa nakababatang kapatid? CJ, kaya ikaw ang unang mag-alis. Maging mas mabilis sa kilos. Sumpa kong susundan si Lei hanggang kamatayan. Magmatigas. Tanggalin ang maruming kamay nyo. Kung hindi lang ako bulag. Siguradong papatayin ko kayo at hatiin sa maraming piraso. Ang dogong emperador na si Jiwu Dao ay pinayagan kayong ipatapon siya. Pero hindi niya sinabi na pwede ninyong galawin siya ng basta-basta. Ano? Gusto mo bang labanan ang utos at mawalan ng ulo? Nanay, sobrang sawa ka na ba ha? Mga kapatid, iputol niyo siya. Ay, kuya, nakabind na ang sistema. Ipapadala na sa iyo ang panimulang sandata pangdepensa. Basta mailigtas mo lang ang emperatriz. Si Kiki ang mag-unlock ng sistema ng bahay trailer para sa iyo. Sunog na 5 sunod-sunod na sibat. Nanay, bakit biglang parang nagbago ang aliping ito? Pupunta kami sa Ningguta, may 8,000 milya pa. Gusto kong makita kung ano ang mangyayari. Kailan mo siya mapapangalagaan? Kuya, bakit natin sila basta-basta pakakawalan? Tumahimik ka. Mabilis, ayusin mo ang mga gamit at umalis na tayo. Ang matatag na tao ay hindi nagpapadala sa kasalukuyang panganib. Marami pang pagkakataon sa hinaharap. Bakit ka nagmamadali? Nagmamadali na para muling ipanganak ah. Wala pa akong nakuha. Matagal nang nawasak ang palasyo. Gusto mo pang bumalik para mangolekta ng basura. Bulag na siya. May dalang ilang kilong bakal na kadena sa paa. Sa gitna ng gubat na ito, hindi makakalabas ng 10 milya at mamamatay na. Iniwan ni Jiwu daw siya. Para gantihan siya. Kung mamatay siya sa daan, kayo lang ang may dalang ulo, babalik kayo para mag-report. Bigyan ko kayo ng isang halik ng insenso. Magmadali kayong pumunta. Kung magtatangkang tumakbo, babaliin ko ang mga binti mo. Nakasalalay din ang salita ko dito. Hintayin mo akong bumalik. Kung may makita akong nawawalang buhok niya, susunugin ko ang 3 paa ninyo. At ipapakain sa aso. Ay naku, ang gwapo mo kanina, kuya. Ngayon, bibigyan kita ng access sa beginner na ri. Sa hinaharap kahit na sa pang-aasar sa emperatriz. O sa pagkuha ng mga tauhan. Basta't may tiwala at koneksyon ang iba sa'yo. Kahit isang aso. Ay makakakuha ng intimacy points. Kapag sapat na. Maaari mong unlock ang mas magagandang armas at bagong anyo ng sasakyan. Ako. Itinuturing mo itong bahay na sasakyan. Hala, ito na ba ang sinasabi mong bahay na sasakyan? Seryoso ka ba sa kahoy na kabayo na ito? Bakit ka sumisigaw? Antas ng pagiging malapit. Saan makikita ito? Sa ngayon, antas ng pagiging malapit. 5 lang ito. Kuya. Maaari lamang itong ipagpalit para sa mga sasakyang may pangunahing imbakan ng materyales. At may sistema ng thermostat. Ngunit tandaan mo, ang halaga ng pagiging malapit ay hindi lamang para kay Lo Chui. Basta't makuha ng kuya ang sinuman kahit na hayop, ay makakakuha ng halaga ng pagiging malapit. Maaaring otomatikong mag-unlock ng mas mataas na anyo ng sa susunod. Makabagong mabigat na armas. At walang katapusang imbakan ng mga materyales. Medyo nakakaakit ang itsura ng G.
Pero ayos lang, nasa sinaunang panahon tayo. Kung hindi, baka agad nila akong paalisin para mag-inuman. Aba, ang cute ko talaga. Ang ganda ng itim na karwahe na ito, ang astig. Kung ito ay iniaalay sa bagong emperador, huwag nang pag-usapan ang mga posisyon. Maaaring maging marangal at makapangyarihan. Kung may isip ka, ibigay mo na ang bakal na karwahe. Ako'y nagpakita ng awa. Iiwan kita ng buo. Kung hindi mo ibibigay, ang sasakyan na ito ay isang simpleng shell lamang ngayon. Walang naka-unlock na bulletproof glass. Kapag bumagsak ito, tiyak na magiging parang Candid Hawthorne. Ay naku! Mahal na host, nakita ang iyong sitwasyon na nasa bingit ng kapahamakan. Na-trigger ang bagong hidden benefits para sa mga baguhan. Isang random na match experience blind box. Hawakan ng maayos. Ihampas na ang pana. Patayin ang halimaw na ito. Paano ito posible? Ihampas na. Ihampas pa rin. Patayin siya. Kalasag ng palad. Nakapuno na. Kung meron dito, wala na akong takot kanino man. Sa buong daan, diretso lang akong walang kalaban-laban. Mag-expire na ang trial card ko. Bawiin ang armor. Anong nangyayari? Kanina lang ay trial card lang yon. Kailangan ng permanenteng palitan. Kailangan ng 1,000 antas ng pagiging malapit o. Kuya, naubos na ang iyong antas ng pagiging malapit. Napakakulang. Sige, parang nag-enjoy na lang. Diyos ko, pakiusap. Hindi na ako muling mangahas. Boss, nawala na ang pangit na baluti ng demonyo. Samantalahin natin ang pagkakataon at salakayin siya para patayin. Ano bang alam mo? Matagal na akong naglalaro sa gilid ng kamatayan. Ito ay tinatawag na pag-akit sa kaaway. Sinasadya niyang itago ang kanyang mga kagamitan. Gusto lang niyang akitin tayo para mamatay. Nakita mo na ito. Mukhang hindi ka rin basta-basta. Ngunit, ang daan patungong Mingguta ay may 8,000 milya pa. Tingnan natin. Tingin ko hindi mo kayang protektahan ang basurang emperador na ito ng matagal. Ang tono at paraan mo. Hindi ako yung sunod-sunuran na alipin. Sino ka ba talaga? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay, nasa isang bangka tayo ngayon. Gawa tayo ng kasunduan. Papangako kong ibabalik ang iyong paningin. Papangako kong makakalakad kang buhay papuntang Mingguta. Nakarating na tayo sa Mobe. Bigyan mo ako ng kalayaan. Tayo'y maghihiwalay sa daan. Bawat isa sa ating panig. Ano sa tingin mo? May ilang tapang ka, alipin. Nangangahas kang makipag-usap sa akin ng mga kondisyon. Sige, papayagan kitang kumilos sa aking ngalan. Ngunit kailangan mong tandaan. Hindi ko lang nais na maging pabigat. Sa paglalakbay ng grupo. Talagang napaka-absurd ng aliping ito. Isang malaking piraso ng purong bakal. Ay tiyak na may timbang na ilang libong kilo. Huwag sabihin na siya lang. Kahit na 4 na napakagandang kabayo. Hindi rin naman sigurado na makakagalaw. Tama ang sinabi ni Ginoong Wei. Kapag lumabas ang batang ito para maghanap ng kabayo, hanapan natin ng pagkakataon na turuan siya ng leksyon. Ito. Paano ito posible? Hindi kailangan ng kabayo. Bakit ito biglang tumakbo ng mag-isa? Bakit tumatakbo pa ng ganun kabilis? Bakit ka pa nakatunganga? Sundan niyo ako. Kung mahuhuli natin, sisisihin tayo ng mga nasa itaas. Lahat tayo mawawalan ng ulo. Ulo, talagang masama ang bakal na ito. Tatagal ng 3 araw at 3 gabi. Hindi na kailangan ng kabayo. Paano siya nakatakbo ng mas mabilis pa sa hangin? Halos maputol na ang mga binti ng mga kapatid ko sa takbo. Noong una, tinakwil ko ang inutil na emperador na ito. Tinulungan ko si Hiji na umakyat sa trono ng walang kabutihan. Ngunit nauwi rin sa kaparehong kapalaran na ipinatapon. Sigurong nararamdaman ng bagong emperador na hindi pa ako nagsisisi ng husto. Sinusubukan ang katapatan ng matanda. Basta't ang matanda ay personal na papatayin siya sa ganitong disyerto. Gagamitin ang kanyang buhay bilang patunay para maibalik ang kanyang posisyon. Hindi ko papayagan na masira ng asong alipin na iyon ang aking mga plano. Magpahinga ng 15 minuto. Bigyan niyo ako ng pagkakataong huminga. Hindi ka na ang dating alipin ng palasyo. Kung siya ay may ganitong uri ng makapangyarihang kapangyarihan, hindi naman kailangang umabot pa tayo sa ganitong kalagayan. Ikaw, sino ba talaga? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay, sa daang ito na walang makitang buhay, ako ang iyong tanging sandigan. Bigyan mo ako ng isang malaking tasa ng pure milk tea. Maraming yelo. Ang bait mo naman. Kulangan pa rin ang closeness. Anong milk tea ba yan?
Isa lang ang lemon tea na sobrang tamang timpla. Gusto mong inumin, hindi? Sino kakausap? Sumagot ka na sa tanong ko agad. Hindi ko akalain na ang mayabang na emperatris ay makakagawa ng ganitong ka-cute na tunog. Walang galang. Ako'y walang pag-iingat lamang. Na nabigla sa malamig na bagay na yon. Aba. Ikaw. Kung muling magtatangkang maging walang galang sa akin, sisingilin kita sa iyong malaking kawalang galang. Ilayo mo ang hindi kilalang dumi na yan. Ito ang tinatawag na malupit na lemon tea. Ito ay gamot mula sa mga Diyos na makapagpapagaling sa iyong mga mata. Kung ayaw ng kagalang-galang na hari na pagalingin ang kanyang mga mata, saka ko na lang ibubuhos. Sandali lang. Dahil ito ay makapagpapagaling sa aking mga mata. Kaya't pinahintulutan kita na makakuha ng isang pabor. Subukan mo. Ang gamot na ito. Napakasarap at malamig. Mas nakakapagpasigla pa kaysa sa malamig na tsaa sa palasyo. Ikaw, alipin. Mangahas ka pang pagtawanan ako. Ako'y abala lamang sa mga nakaraang araw. Pagkatapos mong mag-relax bigla, nawawala lang ang laman ng tiyan. Ay naku. Ang galing mong mangakit, kuya. Tumaas ang antas ng pagiging malapit. Tandaan mo. Hindi lang ikaw ang emperatris. Sa iba pang tao. Kahit isang aso ay maaaring makakuha ng intimacy points, ha? Mag-unlock ng beginner's gift pack. Isang basic barbecue set. Ano ito? Sobrang malakas ang amoy. Halika. Buksan ang bibig. Ngayon, ako ang magpapakain sa iyo ng may awa. Para sa akin, ako ang pinakamataas na ranggo. Kahit na mamatay sa gutom, hindi ako kakain ng pagkain mula sa iyo, isang aso. Pagkain na ibinato. Kumusta? Masarap ba? Napakabastos. Mga ganitong uri ng kahoy. Kung nasa palasyo. Ang mga kusinero sa silid ng pagkain. Matagal nang pinatay ng aking palasyo para ipi sa aso. Matigas ang ulo, ha? Kaya't kakain na lang ang batang ito. Amuin mo ang lasa. Matapang. Ikaw ay alipin ko. Lahat ng bagay mo ay sa akin talaga. Bakit hindi mo pa ito ihaharap sa akin? Luyuan, ang aliping aso mo. Nasa labas ang lahat. Nagpapakasawa sa araw, kumakain ng butil at gulay. Samantalang ikaw, nakatago sa bakal na kulungan, kumakain ng malaki at masarap. Walang hiya talaga. Dito sa lugar na walang ibon na dumumi. Saan galing ang karne ng tupa? Siguradong ninakaw mo yan sa daan. Tao. Kunin niyo lahat ng inihaw na karne na ito. Ay naku. Ang interaksyong iyon ay nagdulot ng emosyonal na pagbabago sa emperatris. Tumaas ang antas ng pagiging malapit. Matagumpay na na-unlock. Pangunahing bantay. Tapat na aso. Gustong agawin ang karne. Kailangan munang lampasan si aso. Akala mo makakatakot ka sa akin sa isang pangkaraniwang aso. Mga kapatid, saksakin ang asong ito. Kain tayo ng ekstra ngayong gabi. Ako. Nangyari sa akin ang pambobomba sa sinaunang panahon. Mali. Amoy na masama. Baka mas nakakatakot pa ito. Pag-atake ng biolohikal na bomba. Sobrang nakakainis talaga. Paano pa naglalabas ng hangin ang isang sistema mo? Huwag kang manghuthot ng masamang salita. Klarong ikaw mismo ang naglabas nyon. At gusto pang ipasa sa akin. Sa sobrang cute mong batang babae. Wala ka bang hiya? Klarong isang taong nagbabago ng mukha. At may lakas ng loob pang sabihin siya ay cute. Luyuan. Kahit na ikaw ay alipin. Dapat ay mag-ingat ka ng kaunti sa iyong anyo. Sa loob ng maliit na sasakyan na ito, huwag ka nang gumawa ng mga ganitong maruming kilos muli. Hindi ako ang nagpapagpag. Sa loob ng sasakyang ito, bukod sa iyo at sa akin, walang iba pang tao. Hindi pa rin ba ako ang naglagay niyan? CJ. Ako ang nagdala niyan. Kumain na tayo ng almusal. Nangahas kang maglagay ng lason sa akin. Lason. Yung tamis na tubig hindi lang sumasakit sa dila. Pati na rin sa ilong. Sinasabi pang hindi ito nakakalason. Ito ay tinatawag na cola. Isang matamis na inumin na may bula. Kung talagang nakakalason ito, pwede ka pang magreklamo na parang nagdadalamhati. Kung ayaw mong inumin, ibigay mo na lang sa akin. Ako ay hindi lang sanay sa ganitong lasa. Ito lang ang kakaibang panlasa.
Dahil ikaw ang iyong alipin na naglilingkod. Ako'y magtatangka ulit. Ang matamis na inuming may bula. Kahit na medyo masakit sa simula. Ngunit pagkatapos lunukin, napakasaya. Mas nakakapawi pa ito ng uhaw kaysa sa atsara sa palasyo. Luyan. Ang tapang mo, alipin yan. Naiintindihan mo ba ang mga alituntunin ng paggalang at kabutihan? Tayo ay kumakain at naglalakad sa labas. Pero ikaw ay nakasakay pa sa sasakyan, kumakain at nagsasaya. Huwag mong akalain na nakasampa ka na sa mataas na posisyon. Na makakalimot ka sa pinagmulan mo. Sa isang araw, ang iyong amo ay ikaw. At magpakailan pa man, siya pa rin ang iyong amo. Ayon sa mga patakaran ng panloob na tanggapan. Lahat ng bagay ng mga nasasakupan ay dapat walang kondisyon na sumunod sa mga utos ng nakatataas. Tama si Ginoong Wei. Kung mamatay ang walang silbing emperador, mawawala na ang mga kasalanan natin. Baka makuha pa natin ang ating mga posisyon muli. Ikaw, asong alipin, naglakas loob kang ipagtanggol siya. Anong kalokohan ng boss na yan? Ngayon, isang apak lang sa accelerator, maari na kayong mamatay. Kung ayaw niyong mamatay, umalis kayo. Hindi ako naniniwala. Ikaw, talagang may lakas ng loob na saktan ang dating boss. Sumama ka sa akin. Bakit ang ingay? Dala ni Wei Hongyuan ang ilang basura para nakawin ang sasakyan. Pinapunta niya ako sa puno gamit ang gas ko. Nakapako na. Nakapako na. Kapag ang tigre ay napadpad sa mababang lugar, pinagsasamantalahan ng mga aso. Kung hindi lang ako nagkulang sa paningin, baka hindi ako mapunta sa ganitong kalagayan. Na kahit ang mga alipin na ito ay may lakas pang tumapak sa akin. Humiga ka na. Susuriin ko ang iyong mga mata. Ikaw, gusto mo bang humiga ako sa harap mo? Anong klaseng asal yan? Mag-relax ka lang. Nandito ako para gamutin ka. Kapatid, malalim ang lason sa mga mata ng emperatris. Mukhang mahirap itong gamutin. Kahit na patuloy na uminom ng gamot, mayroon lamang itong 1% tsansa na gumaling. Ano ang kalagayan? Malalim ang sugat sa iyong mga mata. Seryoso ang pinsala sa nerbiyos. Ngunit kung patuloy kang uminom ng gamot, mabilis kang makakabawi. Totoo. Niloko ka ng tuta. 2 patak araw-araw. Huwag itong itigil. Salamat. Ay naku. Kuya, ang galing mo sa panlilinlang. Sobrang kapareho ng mga modernong salarin. Kahit 1% lang ang tsansa. Ilang walang kwentang salita ay nakapagpaikot na sa emperatris. Tumaas ng mabilis ang antas ng pagiging malapit. Talagang balak kong pagalingin siya. Huwag magsalita ng hindi naiintindihan. Naiintindihan. Naabot na ang antas ng pagiging malapit. Congratulations, kuya. Unlock ang teknolohiya ng pag-fold ng espasyo ng sasakyan ng pera. Porma ng palasyo para sa tag-init sa labas. Ito. Paano naging bahay itong bakal na bagay? Kapatid na Lu. Sobrang init talaga ng panahon na ito. Halos mamatay na sa uhaw ang mga kapatid. Pwede bang? Kumuha tayo ng ilang piraso ng yelong pakwan para pampalamig. Kung gusto mong kumain ng pakwan, ibigay mo ang susi sa kanyang mga tanikala sa paa. Hindi talaga pwede yan. Ang pagtaka sa tanikala ng isang nakapiit na masyadong malubha, kasalanan ng kamatayan. Kung malaman ito ng mga nasa taas, hindi ko mapapanatili ang aking ulo. Kaya huwag na nating pag-usapan yon. Papapalit na ako. Lu Chui. Ikaw na bulag, tamasahin mo na lang. Itong huling pakwan. Basta mamatay ka na. Makakabalik na ako sa Beijing para tumanggap ng gantimpala. May bahagya ka pang paggalang. Tumaas na naman ang antas ng pagiging malapit. Anong gantimpala ang makukuha natin ngayon? Gusto mo pa ng gantimpala? Maraming mataas na antas na mamamatay tao sa paligid. Mabilis silang lumalapit. Sinasabi ko, napakarami nila. Mahigit sa 20 mamamatay tao. Tinanong ko, gaano pa katagal? Batay sa bilis ng paggalaw. Ang oras ng pagdating, dapat ay ngayong gabi.
Ang tunay na mamamatay tao ay nakapaligid na sa kubo. Baril na pang sniper. Hindi ko man lang ito nahawakan sa nakaraang buhay ko. Marunong ka bang gumamit nito? Ang dahilan kung bakit ako nakarating sa trono bilang isang babae. Dahil sa pagkakaroon ng kakayahang dalubhasa sa mga sandata. Kahit anong sandata na mahawakan. Agad niyang mauunawaan ang paraan ng pagpatay nito. Hindi maganda. Mayroon silang mahika. Ihinto ang mga nakatago sa likod ng lambak. Yung ilang putok na walang tiyak. Talagang nakakabighani, hindi makaalis ang tingin. Ang iyong kahanga-hangang anyo. Halos kinuha na ang aking kaluluwa. Isang makasalanang tao na puno ng malaswang salita. Ako'y hindi naman nagalit sa ingay ng mga insekto. Gamit ang iyong mga sirang bagay. Pinabayaan ko lang sila. Kahit gaano mo ako purihin. Wala akong makukuhang gantimpala. Kuya host, kitang-kita mong namumula na ang mukha mo. Tumaas pa ang antas ng pagiging malapit. Binabati kita sa pag-unlock ng bagong anyo ng camper. Kapatid na Lu, narito ang ulat mula sa mga nakalantad na kapatid. Maraming mga nakatagong kalaban sa ibabaw ng bunganga. Handa na ang mga bato at kahoy na panggulo. Siguradong mga bihasang tao mula sa bagong emperador. Dala natin ang basurang emperador na ito. Mauubos din tayo sa huli. Sa puntong ito, hindi na ako magpapanggap. Ang bihasang tao sa itaas ay ako, na nagdala ng mensahe gamit ang kalapati. Kapag namatay ang basurang emperador na ito, maaari akong makagawa ng kabutihan sa aking mga kasalanan. At bumalik sa kabisera upang ipagpatuloy ang pagiging aking ministro. Akala ko ikaw itong matandang asong ito na nagkukubli. Kahit sino pang demonyo ang narito, hindi tayo makakapagdaan sa lambak na ito. Mas mabuti pang maglibot tayo ng mas mahabang daan. Kahit na maglakbay ng kalahating buwan, mas mabuti na yon kaysa mapisa na parang karne. Umiiwas. Sa diksyonaryo ko, tanging tuwid na daan lamang ang mayroon. Tuwid na daan. Akala mo ba'y isang Diyos ka na bumaba sa lupa? Iyan ay isang bangin na daan-daang talampakan ang taas. Ang sira-sira mong sasakyan. Akala mo ba'y makakalipad ito na parang may pakpak? Hintayin mong mahulog ang mga bato mula sa itaas. Kayo lahat ay magiging laman na lamang. Tama ka nga. Ilang daang mga takot na pagong na gustong humarang sa daan ko. Ngayon, ipapakita ko sa inyo, mga insekto na nagtatago sa dilim, kung ano ang tunay na pagsugpo sa mas mababang antas. Bata. Karta ng karanasan sa anyo ng sasakyan ng Flying Cash Transport Vehicle. Na-unlock na ang 79. Pero paalala lang, ito ay para lamang sa pangunahing antas ng intimacy. 3-minute experience card na pwedeng redeem. Pag natapos ang oras, mawawala ang power. 3 minuto. Sapat na. Gamitin mo ng malakas. Yung kakaibang sasakyan. At ang patay na emperador wasakin ng buo. Tumigil ka na. Lahat kayo, tumigil na. Ako ay dating isang pangunahing opisyal sa palasyo. At ang pangunahing tagapangasiwa ng panloob na gawain. Sa lugar na ito na hindi tinatamaan ng ulan. Kayo rin ang mga mababang uri na narito. Ang init ng panahon na ito. Sobrang lamig. Kung alam ko lang na ganito kamiserable ang daan ng pagpapaalis. Mas mabuti pang nabangga na lang ako sa pader sa bilangguan. Naalala mo ba noong nasa loob tayo ng Bureau of Internal Affairs? Sa mga araw ng ulan. Sino ba ang hindi nakapaligid sa kalan? Kumakain ng inihaw na karne ng tupa. Talagang nakakainis ito. Basang-basa ang mga panggatong. Hindi makapag-apoy kahit isa. Boss, nangasim na ang mga pagkain. Kapag nilunok, sumasakit ang lalamunan. Ito. Anong amoy ito? Bakit ang lakas ng amoy ng karne? Tiyan na ang tiyan.
Kapag nagbago ang kulay ng fat beef, saka ito ilulubog. Ito ay isang premium na snowflake beef roll. Ano ang nilagay sa makulang na kulay pula na sabaw na ito? Bakit parang nasusunog ang bibig sa bawat kagat? Ngunit hindi mapigilan ang kagustuhang kumain pa rin. Ito ay tinatawag na hot pot. Sadyang nakakapagpagaling sa iba't ibang lamig at kahalumigmigan. Kumain ka ng marami. Pampainit sa katawan. Boss, hindi ko na kaya. Yung pulang sabaw na ito ay may laman na karne. Nga, mula nang makaiwas sa paghabol sa bangin 2 linggo na ang nakalipas. Matagal na akong hindi nakatikim ng karne. Kapatid Lou. Ang pagkain ng mga kapatid. Sobrang tigas na pabuka ang mga gilagid ko. Mahal na Ginoo, pakiusap. Bigyan niyo naman ang mga kapatid ng mainit na sabaw. Kahit na yung sabaw na natira sa nilutong karne ay okay na. May silbi pa sila sa daan ng pagpapaalis na ito. Kung gusto mong kumain, okay lang. Pero sa unang araw mo, nagsalita ka ng hindi maganda sa Emperatrice. Pati na rin ang pagnanais na gumamit ng puwersa. Paano natin ito bibilangin? Ginoong Lou, ano sa tingin niyo ang dapat gawin? Basta makapagbigay ng mainit na sabaw. Gagawin ko ang kahit anong gusto mo. Ayon sa batas ng dakyan. Sino mang sumuway sa Emperatrice, kailangang putulin ang isang kamay. Basta't susundin mo. Ang mangkok na ito ay para sa'yo. Sandali lang. Alam ko na noong una ay tapat ka sa iyong tungkulin at ayaw mong magtaksil. Kaya kay pinadala ni Ji Wudao bilang parusa. Samantalang si Wei Hongyuan na nagbebenta ng kanyang katapatan. Hindi rin siya pinaniwalaan ni Ji Wudao. At pareho silang ipinadala. Ngayon ay panahon ng pangangailangan ng mga tao para sa akin. Basta't ikaw ay manumpa ng dugo. Sa buhay na ito, ituturing mo akong iyong Panginoon. Walang ibang puso. Mawawala na ang parusang ito. Salamat, Emperatrice. Ako, si Lily, ay nanumpa. Mula ngayon, ituturing kong parang ninuno ang Emperatrice. Kung may masamang intensyon ka, sana'y mapasabog ka sa kidlat. Maraming salamat kay Ginoo Lou sa iyong buhay. Hindi malilimutan ni Lelay ang kidlat. Ay naku, itong 2 batang ito, hindi talaga pinag-usapan. Yung pag-arte ng red at white face ay sobrang galing, para kang walang mali. Boss, anong dala mo sa kamay mo? Masarap na pagkain. Huwag agawin. Alak na. Sarap. Sobrang sarap. Itong noodles. Mas masarap pa ito kaysa sa mga delicacy ng Dakyan Imperial Kitchen. 10,000 beses. Kapit Lee, hindi na ako nakatikim ng mantika sa loob ng kalahating buwan. Sa iyong mangkok, pwede bang makatikim? Umalis ka, umalis ka. Ngunit ito ay pagkain na ibinigay ni Ginoong Lou. Gusto mo bang kumain? Kumunta ka kay Ginoong Lou. Lu Yuan, bigyan mo ako ng 10 mangkok ng kanin. Na tulad ng kanina. Ginoong Lou, itong 10,000 pirasong salapi ay sayo. Basta't bigyan mo ako ng 1 mangkok ng kanin. Gusto kong gawin ang lahat. Ang pera para sa akin ay masyadong matigas kahit pangpunas. Pirmahan mo ang kontratang ito. Maging alipin ko. Minsan ka, pinapagawa mo sa akin, ang pinuno ng Bureau of Internal Affairs, na maging alipin. Ayaw kong pumirma. Dai Huang. Lumabas ka, may dagdag na pagkain. Nakapirma na. Basta makapunta lang sa Ningguta. Gagawin ko ang lahat. Ngayon, maaari ka nang kumain ng langit na pagkain, alipin. Hintayin mong maubos ng aso. Saka kakakain. Ikaw na mababang alipin, nananakit ka sa akin. Kahit na nakapirma na ako ng kasunduan. Sa kaibuturan mo, isa pa rin siyang nilalakad sa ilalim ng paa ng iba. Ako, sa ngalan ng dakilang Emperatrice ng Qian, ay nag-aanunsyo. Nang pagkansela sa pagkaalipin ni Lu Yuan, simula ngayon, hindi na siya alipin ng sinuman. Pagkansela ng pagkaalipin. Ikaw, inutil na emperador, bakit ka pa nagmamagandang loob? Lahat ng mga tao sa korte ay nagtaksil sa'yo. At iniisip pa rin ang sarili bilang isang emperatrice. Lahat ng mga tao sa korte ay mga rebelde at taksil. Sobrang sakim. Mali. Dahil hindi mo alam kundi ang gumamit ng dahas para supilin. Hindi mo talaga nauunawaan ang pamamahala at kapayapaan ng bansa. Taon-taon ng digmaan. Ang mga tao ay hindi makatawid ng buhay. Walang laman ang kaban ng bayan. Akala mo ba talaga na natatakot sa iyo ang lahat? Ang kaharian ng Dakyan ay nasira sa mga kamay mo, isang tyrant. Ikaw mismo ang nagtulak sa Dakyan patungo sa bangin. Ako.
Ako ay hindi lamang ayaw na magbigay ng lupa at bayaran ang mga dayuhan. Sobrang taas ng emosyonal na pagbabago. Sumiklab ang sakit sa mata. Alam ba niya kung paano pamahalaan ang bansa? Hindi ka karapat-dapat na magreklamo, ikaw na isang naputol na aso. Kung muling maglalabas ka ng kahit anong tunog, wala ka ng karapatang maging aso. Ang iyong mabilis at matibay na pamamaraan at lakas ay mas angkop kaysa sa akin upang maging emperador ng dakilang tiyan. Ay naku, ang galing-galing ng kuya. Sa hero na rescue sa magandang babae, diretsyo nitong pinataas ang closeness level ng Emperatrice. At sasabihin ko rin sa'yo, yung loyalty ni Dawang sa'yo ay kinukonsidera ring closeness level. Ikaw na bulag na inutil na emperador. Kawawa kang natitira, isang sugatang bulaklak na walang halaga. Ano ang karapatan mo para pawalang bisa ang kanyang pagkaalipin? Batas ng dakilang tiyan. Hindi ikaw, isang nakabilanggo, ang may karapatang magpasya. Nasaan si Lilay? Ako po si Lilay. Naghihintay sa utos ng Emperatrice. Punong Li. Ayon sa batas ng dakilang tiyan, ang makasalanang si Wei Hongyuan ay naghimagsik laban sa kanyang Panginoon. Nangahas na insultuhin ang kanyang Panginoon sa harap. Anong parusa ang nararapat? Sagot ng Emperatrice. Ayon sa mga batas ng dakyan, ang naghimagsik laban sa kanyang Panginoon dapat na mapatay. Kung hindi man, ay dapat na magaan ang parusa. Kailangan ng 50 palo ng baston. Kung ganon, dapat ay magaan ang parusa. Sundin ang utos. Mga kapatid, gumawa na. Lilay, nabaliw ka ba? Siya ay isang walang silbing emperador. Nang daring mong sundin ang kanyang utos at saktan ako. Bitawan mo ako. Kayo mga salot. Pupunta ako sa kabisera para i-report kayo. Ay! Sandali lang. Ang 50 palo ay isang babala lamang. Si Luyuan ay tao ng aking palasyo. Kung sakaling muli siyang hindi igalang sa susunod, hindi ka palalampasin. Ginoo Li. Magaling ang ginawa mong trabaho sa araw na ito. Ibibigay ko sa iyo ang hikaw na ito na may phoenix. Ang ganitong uri ng ginto at pilak na pangkaraniwan. Hindi na kailangan ni Ginoo Lei ngayon. Punong Li. Itong mga pritong manok at hamburger. Ibigay mo sa mga kapatid mo. Maaari mong ipahayag sa iba na ito ang karne ng mga Diyos na pinaghirapan mong makuha para sa lahat. Hindi sapat ang tapang mo lamang. Kailangan mo rin ng suporta ng tao. Kapag may suporta ng tao, ikaw lamang, Lili, ang makakapagtaglay ng grupong ito sa iyong mga kamay. Ginoong Lu, naging tapat si Lilay. Narito si Lili at nangangako. Nasa buong daan. Tiyak na pangangalagaan ang mga kapatid. Siyempre, susunod sa inyo. Sige na. Ay naku. Kuya. Nakita ang grupo ng mga pinatalsik. Nakaabot ang ugnayan at tiwala. May bagong linya sa ibaba ng pangunahing panel. Narito na ang progreso ng intimacy kay Lilay. Sa hinaharap, mas mataas ang intimacy ng mga taong ito. Mas marami ang pwedeng ipalit na materyales. Ang laki ng loob mo. Ganon karaming karne ng Diyos-Diyosan. Lahat ay ibinigay sa mga alipin. Itong lasa ay katumbas ng pambansang hapunan sa palasyo ng Dakyan. Saan mo nakuha ang mga pagkain na ito? Kung meron kang kakainin, kumain ka ng marami. Huwag nang magtanong tungkol sa mga walang kwentang bagay. Kaysa sa kusina ko, kulang pa rin sa tamang luto. Kain na kayo agad. Malapit nang magkaroon ng matinding laban. Alam ko na kung magpapatuloy pa tayo ng 30 milya. Doon ang pinakadelikadong bahagi ng pagpapalayas. Yung bayan ng mga rakuon na matagal nang walang tao. Ang lugar na iyon ay palaging nababalot ng isang hindi kilalang salot, na kayang gawing mga halimaw na sabik sa dugo ang mga buhay. Hindi palalagpasin ni Jiwoo daw ang pagkakataong ito. Tiyak na may mga nakatagong mamamatay tao sa bayan. Oh, mukhang interesante ito. Natakot ka? Natakot. Natatakot lang ako na hindi sapat ang mga aso na ipinadala ni Jiwoo daw. Hindi magiging sapat ang pagpatay. Ayaw mamatay. Kumuha ng isa at isuot ito. Lilay. Itulak ang lahat ng may maputlang balat at nanginginig. Ipasok silang lahat dito sa bilog. Anim na put-apat na pag-aalis ng likido.
Dilayin ang mga gamot na ito sa mga tao sa bilog. Parang muling nagkatawang tao si Ginoo Lu. Isang buhay na bodhisattva na bumaba sa mundo. Maraming salamat, Ginoo Lu, sa iyong pagtulong. Napakalawak ng iyong kapangyarihan. Lilay. Nais kong sundan hanggang kamatayan. Ay naku. Ang galing ng ginawa ng kuya na to. Puno na ang antas ng intimacy ng mortal. Great Lu Golden Needle. Divine medical skill. Baka magamot niya ang mata niya gamit ito. Ay naku po. Ipinapakita ng radar. May isang malaking grupo ng mga hindi kilalang halimaw na mabilis na lumalapit. Ang dami nito ay talagang nakakatakot. Lilay. Dalhin ang lahat sa likod ng sasakyan. Bilisan. Lahat sa likod ng sasakyan. Ang amoy na ito. At mayroon pang magulong hakbang-hakbang. Dumadating ang mga rabid na asong gubat na infected ng peste. Ang mga hayop na ito ay nawasak na ng sakit sa isipan. Tanging ang pagpatay at pagkain ang natitira sa kanila. Walang halong takot o pag-iisip. Napakahirap nilang labanan. Ang dating nakakatakot pakinggan. Ay naku. Kapatid. Noong nakaraang beses, umabot na sa pamantayan ang intimacy ng grupo ng mga pinatalsik. Bukas na ang sistema ng imbakan ng armas. May pahintulot na sa heavy firepower na individual. Dahil ayaw mo sa mga aso na ipinadala ni Ji Wudao na hindi sapat sa pagpatay, kaya't itong malaking laruan, ay ibibigay ko sa iyo para magamit. 3 beses itong mas mabigat kaysa sa naunang sandata. Ganito kalakas. Kung tumama ito sa katawan ng tao, siguradong hindi na matitira kahit buto. Magtiwala ka. Walang matitirang pira. Ang galit ko. Hindi kayang tiisin ng mga hayop na ito. Tulungan niyo ako. Halika na. Hayop. Dakilang dilaw. Pinakamataas na ebolusyon. Bakal na garurumon. Ay, hindi tama. Nagsanib. Ito ay bakal na dakilang dilaw. Mga kapatid, hindi tayo kumain ng karne sa loob ng kalahating buwan. Itong wolf, bagamat medyo kakaiba. Pero kahit papaano, karne pa rin ito. Kung hiwain at i-grill, pwede na rin itong makabusog. Ginoong Lu, anong ginagawa mo? Talagang hindi na makatiis ang mga kapatid sa gutom. Salamat sa inyong pagsisikap, mga kaibigan. Kumain na tayo. Maraming salamat kay Ginoong Lu sa ibinigay na masarap na pagkain. Kain na. Ay naku, kapatid. Ang kombinasyon ng biyaya at takot na ito ay talagang kahanga-hanga. Muling tumaas ang antas ng pagkakaibigan ng grupo. Ginoong Lu, ang mga patay na katawan dito. Kung makahatak ito ng mas maraming halimaw, mukhang hindi maganda. Sunugin na lang ito ng sama-sama. Bilisan. Ilagay ang mga hayop na ito sa isang lugar. Walang galang. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na hawakan ako? Kanina, ang rekoy ng baril ay sobrang lakas. Nawalan ka ba ng lakas sa iyong pulso? Nagsasalita ka ng kalokohan. Ako ang emperatris ng dakilang Qian.
Ano ba ang maliit na recoil na yan? Yung kirot na yan. Hindi pa nga kasing tindi ng 1% ng laban ko noon. Emperatrice. Walang katulad sa buong mundo. Pero, ang walang katulad na Emperatrice. Bakit ang daming pawis sa palad ko nang humawak ako ng baril kanina? Tremble pa rin ako. Kaya nga. Yung amoy ng dugo ng mga hayop na yun ay umabot sa akin. Ikaw, masamang alipin. Naglalakas loob kang pagtawanan ako. Ay naku. Ang baho ng pag-ibig na ito. Ang batang lalaki ay nagbigay ng malapit na atake. Ang tibok ng puso ng Reyna ay halos lumampas na sa normal. Tumaas ang antas ng pagiging malapit. Malapit na sa pag-unlock ng ultimate form. Hindi na ito malayo. Ano naman itong uri ng pagkain ng mga Diyos? Ang tamis na ito. Parang katulad ng mga espesyal na candy mula sa kanlurang rehiyon. Buka mo ang bibig mo. Tikman mo ang kakanin mula sa aking bayan. Wala nang ibang masasarap na pagkain na hindi ko natikman. Ikaw, hindi mo alam ang iyong sinasabi. Hindi ko kailangan yan. Ayaw ko. Kung ganon, kakainin ko na lang ito. Ikaw, aso ka. Bakit mo ako kinakagat sa daliri? Itong bagay na ito ay talagang natutunaw sa bibig. Mas pino pa ito ng 100 beses kaysa sa asukal na gawa ng mga royal chef. Medyo okay lang. Dahil sa iyong taos pusong paggalang. Bigyan mo ako ng isa pang piraso. Ay naku. Ang paraan ng pagpapakain ng daliri ng binata ay talagang kahanga-hanga. Ang hitsura ng Emperatrice na may sinasabi ngunit matuwid ang katawan. Tumaas na naman ang antas ng pagiging malapit. Ginoong Lu, nabasag ang tulay. Masyadong mabilis ang agos ng tubig. Hindi tayo makakatawid. Sino ang nagsabing tatawid sa tulay? Hawak ng mabuti. Ginoong Lu, kaya pala nitong sasakyan na ito na lumipad sa tubig. Tulong. Diyos ko, ano ito? Anong napakagandang lasa? Ang lambot at tamis na ito ay talagang umaabot sa langit. Medyo masakit sa dila. Tanggalin mo muna ang labas na balot bago kumain. Salamat, Ginoong Lu. Salin ng mga paboritong kakanin. Mabuhay si Ginoong Lu. Si Ginoong Lu ay mas mayaman pa kaysa sa emperador. Mabuhay si Ginoong Lu. Pakinggan mo ang mga sinasabi ng mga alipin na ito. Ngayon, kumpara sa akin, mas parang ikaw na ang emperador ng dakyan. Hindi makatarungan ang pag-iyak mo ng suka. Binibigay ko lang ito para mapanatili ang suporta ng mga tao. Pagdating natin sa Ningguta, ang mga taong ito, sila ang mga pangunahing tauhan sa iyong pag-atake pabalik sa kabisera. Sige na. Iwan na ang mga bagay na nakakaakit ng puso ng tao. Ngayon, panahon na para sa mga seryosong bagay. Ang lason sa iyong mga mata ay kumalat na sa buong katawan. Kung nais mong ganap na gumaling ang iyong mga mata, kailangan mong sumailalim sa acupuncture detoxification sa mga pangunahing puntos ng katawan. Mga pangunahing puntos ng katawan. Kailangan ng iniksyon sa likod, braso, at hita. Kaya, kailangan mong hubarin ang iyong mga panlabas na kasuotan. Ako ang hari na nasa pinakamataas na posisyon. Hindi ako pwedeng maghubad sa harap ng isang lalaki. Nasa aking kamay ngayon ang iyong buhay. Gusto kong gawin ang anumang nais ko, hindi na kailangan pang maghanap ng dahilan. Magpapagaling ka ba o hindi? Kung hindi ka magpapagaling, maghanda kang maging bulag magpakailan paman. Kung magtatangkang manilip ng pilyo, hindi kita palalampasin. Ay naku, ang galing ng laro mong paikot-ikot, kuya. Yung maluho mong pagkababae, Emperatrice. Nagmumukhang nakakauhog ng ilong si Jean. Muling tumaas ang antas ng intimacy na hindi mo na makontrol. Sayang, bayad ang nasa ibaba. Dito lang pwedeng ipakita ang nakakabilib na eksena. Yung sakit kanina. Ibig sabihin, hindi pa totally namatay ang nerve sa mata mo. Nung pumatak ang mga nakakainis na hayop kagabi. Natatakot ka ba? Nandyan ka sa aking tabi upang protektahan ako. Ano ang dapat kong ikatakot? Basta't susundin mo ako. Kahit na si Yama, ay hindi makakapag-alis sa iyo mula sa aking mga kamay. Saan ka ba talaga nagmula? Bakit mayroon ka ng mga ito? Na kahit ang yaman ng dakyan ay walang ganito. Galing ako sa isang napakalayong mundo. Doon, walang kapangyarihang monarkiya. At mayroong isang asawa para sa bawat lalaki at babae. Isang asawa para sa bawat lalaki at babae. Talagang isang perpektong bansa yon.
Kaya ikaw, babalik ka pa ba? Ang daan pabalik. Ngayon, ang sasakyan ng pagdadala ng pera na ito ang tanging tahanan ko. Siya ang tanging kasosyo ko sa mundo. Kasosyo. Ibig bang sabihin nito ay monogamous? Walang hiya. Bakit ka tumatawa? Ako ay ang dakilang emperatris ng dakyan. Paano mo ako maaring kutyain, ikaw na isang mababang alipin? Ako. Sa wakas, medyo nakikita ko na ang mukha mong nakainis. Huwag kang masyadong masaya agad. Ito ay paunang detox lamang. Ngayon, makakaramdam ka lang ng bahagyang liwanag. At malabo mong nakikita. Kailangan pang maraming acupuncture bago tuluyang gumaling. Dahil pinapayagan kitang mapagaling ang mata ko. Ang kanina'y pang-abala. Hindi ko na ito parurusahan. Sa loob ng sasakyan. Saan nanggaling ang amoy ng alak na ito? May magnanakaw ng alak. Ano ang ginagawa mo? Aking sigarilyo. Aking sigarilyong pangyelo. Anong pinagkakaguluhan mo? Inalala kita kagabi. Magaling ang mata mo. Dahil sa kabutihang loob ko. Pinaglinis kita sa pugad na to. Yung tuyong dahon sa garapon. Punong-puno ng alikabok. Ipapaghugas ko ng malinis para sayo. Pati ang tubig ay naubos na. Ang amoy ng insenso dito ay talagang magaspang. Masakit sa ilong. At ang matinding alak na ito ay may nakakairitang amoy. Hindi maaring inumin. Pero bagay na pangpunas ng mesa. Sa paraan ng iyong pagsasalita. Hindi lang nagpapasalamat. Kundi sinisisi pa ang aking hari. Salamat. Siyempre, kailangang pasalamatan ko ang biyaya ng emperatris. Pero kung gusto niyong magpasalamat muli, mas mabuting bigyan niyo na lang ako ng ilang pirasong salapi. Kung wala kayong pera, kiss mo ako ng 2, ayos lang. Ako'y may mabuting intensyon. Ngunit ikaw ay labis na walang galang. Simula ngayon, hindi ko na alagaan ang iyong mabahong tahanan. Boss, ang ingay dito ay napakalakas. Parang may nag-aaway. Kakatapos lang natin hulihin ang ligaw na kuneho na ito. Ihahatid pa ba natin ito kay Ginoong Lu bilang paggalang? Ihatid ang anuman. Gusto mo bang mamatay ng maaga? Mga Diyos na nag-aaway. Ang mga tao ang nagdurusa. Sa oras na ito, papasok ka at makakasabu pa ng malas. Hindi mo alam kung ano ang mangyayari. Umalis na agad. Ipagbigay alam sa mga kapatid. Huwag niyong hayaang lumapit. Paalam ng alarma. Nakita ng radar ang high-risk target. Malapit nang dumaan ng mabilis. Yung katawan na ito, ay siya pala yon. Kaya pala siya. Hindi nakapagtataka na. Nakalapit siya ng tahimik. Kilala mo ba siya? Ang babaeng ito ay may pangalang Dugo ng Anino. Dati siyang pinakamagaling na personal na gwardiya ng palasyo. Pinakamahusay siya sa pagtatago at pagpatay. Sa ngayon, nakikita ko. Talagang sumuporta kay Jiwoo daw. Inutusan nila na kunin ang buhay ko. Sabi nga, ang leader ng kulog sa labas. Dati siyang tagapagsanay ng 80,000 hukbo sa kabisera. Dahil sa panlilinlang ni Blood Shadow. Kaya naalis ang kapangyarihan ni Lily sa militar. Inilalagay sa konvoy para sa paglilipat sa bilangguan. Kung alam lang ni Rayleigh, kung sino ang nasa labas, malamang magpapakahirap siya. Ay naku po, kuya mag-ingat ka. Ipinapakita ng radar na nagsimula nang gumalaw ang mataas na panganib na target. Nagsimula na ang atake. Huwag nang gumamit ng barret. Sobrang lakas ng hangin sa labas. Mababa ang visibility. Mahirap makapag-target ng tama gamit ang barret. Sa ganitong mabilis na gumagalaw na target. Sistema. Suriin ang panlabas na armor ng sasakyan. Ang kasalukuyang armor ay sapat upang labanan ang mga pag-atake ng malamig na armas. Ngunit ang target ay may hawak na mataas na antas ng anti-armored na armas. May panganib na masira ang depensa. Masyadong malakas ang hangin. Hindi epektibo ang aking mga nakatagong armas. Ikaw ang babaeng mamamatay tao. Na dati kong personal na bantay. Tiyak na hindi ka mahina. Baka magpatakbo na tayo muna. Para maiwasan ang kanyang matinding galit. Umiwas. Sa diksyonaryo ko. Walang salitang umatras. Isa lang siyang traidor na nagpasakop para sa sariling kapakanan. At karapat dapat bang mag-atras ako? Sa tono mo. May paraan ka bang labanan siya? Nakapag-aral na ako ng iyong mga lihim na armas. Siyempre may paraan akong gawin siyang walang takas. Buksan mo ang pinto ng sasakyan.
Naiintindihan. Akala mo makakatakas ka. Ginoong Lu, hindi maganda ang nangyayari. Sa harap na daan, biglang nagkaroon ng landslide, na tuluyang humarang, ng mga malalaking bato at mudslide. Hindi makadaan. Gaano katagal bago matanggal? Pinakamabilis ay hanggang bukas ng tanghali. Magkampo na lang muna ang mga kasama natin dito. Magpatibay ng pagbabantay. Opo. Nakasara ang daan. Maaari lang kaming magpalipas ng gabi dito ngayon. Saktong-sakto. Nandito na tayo para sa ikalawang oras para sa malaking detox gamit ang Golden Needle. Alam mo na ang mga patakaran. Maghubad ka na. Ikaw na mapagkumbaba. Patayin kita. Mamatay ka na. Talagang hindi ko inasahan ito. Ngayon seryoso na ako. Ngayon, nagising ang mata ko. Talagang may ganitong klase sa mundo. Isang kakaibang tao na kayang patayin ang sarili. Ikaw, isang kasuklam-suklam at walang hiya. Nasa loob ka ng sasakyan. Na nag-set up ng napakaraming mapanlinlang at masamang bitag laban sa akin. Wala kang respeto sa laban. Pinagsasamantalahan mo ako, isang babae. 8. Ako ang nahuli sa pagligtas sa iyo. Hindi ko napatay ang masamang alipin na ito, na nagmalupit sa iyo ng ganito. Wala akong silbi. 8. Itong padalos-dalos at bobo na dalaga, ay ang aking nakababatang kapatid na nawala ng matagal. Daw. Gabi ng talim. Ang galing ng imahinasyon ng batang ito. Dapat ay magsulat na siya ng kwento. Sayang naman ang talento. Tumingin ka ng mabuti. Ito ay gumagamit ng ginto na karayom, upang alisin ang lason sa mata ng iyong kapatid. Dahil tayo ay magkakapamilya, agad mong punasan ang mukha mong parang unggoy na may putik. 8. Ikaw ay napakataas, na napapahamak sa ganitong nakakahiya na sitwasyon. Hindi ka ba niya lubos nang napasunod? Kahit mamatay pa ako ngayon, gagawin ko na mapatay ito, na mangalunya sa iyo. Anak, anong laman ng utak mo? Parang kalat-kalat ba? Siluyuan ang tanging na pinagkakatiwalaan ko ngayon. Itago mo ang mga yon. Mga walang katotohanan na isip. 8. Naiintindihan ko na. Magtiis ka. Mas malalim ang lason ngayon kumpara sa nakaraan. Mabilis lang to. Akala ko talaga'y hindi siya nagpapahirap kay ate. Ang tingin niya kay ate, mas taos puso kaysa sa mga pabulong na doktor noon sa palasyo. Mas totoo. Ginoo, si Irene ay bulag sa mata. Nagsalita ng mali tungkol sa Ginoo. Mula ngayon, ang buhay ni Irene ay nakasalalay sa iyo. Ito ay para sa binata. Nasa utos ng binata. Kumain ka. Itong walang hiya na masamang alipin. Siguradong napagtanto niyang hindi niya kayang talunin ang nakatatandang kapatid. Kaya't sinimulan na niyang balakin ang tungkol sa akin. Nais akong bilhin gamit ang ganitong uri ng kakaibang pagkain. Huwag kang mangarap, hindi ako kakain. Anong balak mo, parang ang asong gubat na bumabati sa manok? Kahit mamatay ako sa gabi. Hindi ako tatalon mula sa sasakyan na ito. Hindi ako kakain ng kahit ano mula sa iyo. Mga bagay. Bahala ka. Kunin mo. Hindi ko kinakain ang sayo. Buka. Masarap. Ate, gusto ko pa. CJ, mukhang sa mga susunod na araw, ang 3 beses na pagkain ng batang ito ay nakasalalay na sa iyo bilang ate na mag-aalaga. Dahil ang batang ito ay nahuli na.
Kaya ngayong gabi, hahanapan ko ng pagkakataon na makalabas. At tuluyang alisin ang nakatago sa dilim na mamamatay tao. Dugo ng anino. Ng tuluyan. Upang hindi na muling mangyari. 0000. Huwag. Ginoong Lu. Magpatawad ka. Walang ganitong Blood Shadow Assassin. Ako ang nagkunwaring Blood Shadow. Kung hindi ko ginaya ang isang tauhan ni Ji Wudao, ang pinakamalupit na leader ng mga lihim na gwardiya, sa aking kakayahang ito, hindi ko maiiwasan ang mga paghabol na ito. Hindi mo alam, ate. Nahirapan akong hanapin kayo. Nakaikot sa puno. Hindi pa kami nagkakilala. Itong masamang alipin ay ginamit ang napakabigat na armas laban sa akin. Ang lakas ng armas na yon ay nakakagulat. Kaya nitong sirain ang malaking bato. Halos mamatay na ako sa kanyang kamay. Iyan ay talagang ikaw. Lu Yuan. Talagang nakakagulat ang lakas ng iyong lihim na armas. Kung hindi ka lang huminto sa tamang oras. Ang tanging kapatid na babae ko. Siguradong mamamatay na sa iyong mga kamay. Kasalanan ko yon. Maraming salamat, Emperatrice, sa iyong maagap na paalala. Kaya hindi ako nagkaroon ng malaking pagkakamali. Tama na, huwag na umiyak. Napaisip ka pa tungkol sa paraan ng pagpapalit ng anyo. Mukhang nakaisip ka rin ng paraan. Ikaw na masamang alipin, anong masalimuot na patibong ang gusto mong gamitin? Hindi na ako magpapadala sa iyo muli. Dalhin mo na. Magsalita ka sa makina. Yataw. Yajin. Maling na paniniwala. Ikaw na engkanto. Nangunguha ka ng kaluluwa ng ate mo. Isinubo mo ito sa itim na kahon na ito. Makikipaglaban ako sa iyo ngayon. Umuwi ka na sa akin. Ito ay isang gamit para sa komunikasyon. Nandito ang aking kaluluwa ng buo. Mula ngayon, dapat kang sumunod ng lubos sa lahat ng utos ni Lu Yuan. Walang pagkakamali. Magsuot ka ng sirasirang damit. Pahiran mo ng itim ang iyong mukha. Pumunta sa harap para mag-imbestiga. Kung may anumang kakaiba, agad na gamitin ang ganitong mahiwagang kagamitan para sa komunikasyon at ipaalam sa akin. Nakatanggap ng utos si Yebing. Makinig ang mga tao sa loob ng sasakyan. Nasa harap ay isang patay na dulo. Agad na itigil ang sasakyan. Bumagsak ka at mamatay. Mamatay. Dahil sa mga sirang kahoy at bakal na ito. Nabaliw na ba siya? Pader ng kalasag. Tindigan mo. Talagang hindi siya nawawala. Malakas ang boses mo, ha? Nagbago na ang panahon. Mga matatanda.
ibigay ang mga ito. Salamat sa biyaya, Ginoong Lu. Pagkatapos kumain ng mabuti, magkalat ang mga bantay sa paligid ng lambak. Nais kong nasa loob ng sasakyan. Para sa susunod na paggamot sa kanyang mga mata. Walang sinuman ang pinapayagang lumapit kahit isang hakbang. Huwag mag-alala, Ginoong Lu. Hindi papayagan ng mga kapatid na ito kahit isang langaw na makapasok. Binabati kita, mahal na host. Natapos na ang pag-upgrade ng medical module. Na-unlock ang portable eye sieve scanner. At ang neuroactivation therapy eye mask. Bilisan mo. May pag-asa na ang mga mata ng Emperatrice. Huwag kang gumalaw. May dala akong bagong gamit. Ano naman itong mabigat na kagamitan? Kung mangahas kang lokohin ako, papatayin ko ang buong angkan mo. Nandyan pa rin ang laso na pumipigil sa mga nerbiyos ng mata. Ngayon, palitan natin ito ng therapeutic eye mask. Kung komportable ka na, bakit mo pa ako hinahatak sa damit? Kawalang hiyaan ito. Sino ang komportable? Ako ay. Nagtataka lang na ang loob ng sasakyan ay malamig. Natatakot akong magkasakit ka. Nais ko lang sanang ayusin ang iyong damit. Nakasara ang mga pinto at bintana ng sasakyan. Hindi makapasok kahit isang hibla ng buhok. Saan nang gagaling ang hangin? Sabi ko may hangin talaga. Aking hari, sasampalin kita sa iyong paglapastangan. Walang hangin, ate. Yato. Anong sinabi mo kanina? Hindi ko narinig ng maayos. Ulitin mo ulit. Sinasabi ko walang hangin. CJ. Magaling. Yen. Lumapit ka. Sisiguraduhin kong hindi kita huhulihin. Chuyay. Huwag mong takutin ang bata. May hangin. 8. Ang lakas ng hangin. Tingnan mo, nanginginig na ako sa lamig. Narinig mo ba? Pati ang talim ng gabi nanginginig sa lamig. Luyuan. Ano pa ang masasabi mo? CJ. Kahit sabihin mo pang buhawi ito. Maniniwala ako. Ay naku, Diyos ko. Itong reyna na ito. Nag-aral ba siya? Ang pagbabago ng mukha sa aming Sichuan Opera. Ang bilis ng paglipat ng mukha. Talagang mas mabilis pa kaysa sa akin. Huwag tayong magpaka-ambisyoso. Ako. Mukhang nakakakita na ako ng kaunting liwanag. Huwag masyadong magalak. Kakaunti lang ang liwanag na bumalik. Para tuluyang makita ng malinaw. Kailangan pa ng ilang beses na therapy. Alam ko naman. Pero yung mga paraan ng mga quack doctor sa loob nitong bakal na kabayo, medyo nakakapasok naman sa paningin ko. Maraming salamat sa papuri, Emperatrice. Ginolu, may nangyari. Habang nagbabantay ang mga kapatid sa labas, nakahuli sila ng isang kakaibang dayuhan na may kahina-hinalang kilos. Nakuha nila mula sa kanya ang lihim na ito. Ginolu. Ito ay isinulat ng matandang tuso. Sa daan pa lang, may isang bundok na nayon. Isang sangay ng Black Wine Village. Yung mga bandido sa bundok ay kasamahan ng matandang magnanakaw. Nangako pa siya na ibabalik ang kanyang posisyon sa gobyerno. Bibiyayaan ang pinuno ng mga bandido ng ranggong general. Ginoong Lu. Ang matandang magnanakaw na ito ay nagdudulot ng kapahamakan. Mas mabuti pang gawin ito ngayon. Walang atrasan. Diretso na natin siya. Suriin ang seguridad ng libu-libong tao. Ano ito? Patayin mo siya. Ayaw ko nang madumi ang mga kamay ko. Kunin ang liham at ayusin ito. Ibalik ito ng buo sa katawan ng dayuhan. At pagkatapos ay humanap ng pagkakataon. Gawin na parang hindi mo alam. Palayain mo siya. Hindi ba't parang pinabalik ang tigre sa bundok? Hayaan na lang siyang ipagpatuloy ang kanyang mga pangarap. Gusto kong makita. Kung sapat ba ang kutsilyong ito na hiniram niya? Talaga bang matibay ito? Gawin mo ang sinabi ko. Hayaan siyang ipadala ang liham. Sumusunod po. Luyuan. Sa wakas nakabalik ka na. Medyo matindi ang taktika mong ito ah. Kung malaman ng matandang mandarambong na yon, na sarili niyang pinasok na mga tulisan, ay pinipisak mo sa lupa. Siguro mapapamura siya hanggang sa pagsusuka ng dugo. Si Wang ang namumuno. Ako, to. Ako si Wei Hongyuan, kabaryo mo. Ito ang sulat na ipinadala ko dati. At may 100 tael na deposito. Si Wang ang namumuno. Basta tulungan mo akong patayin.
Yung cute na si Luyuan sa loob. Hintayin mong maibalik ako sa aking posisyon. Pagdating ng panahon, anuman ang halaga ng ginto at pilak, makakakuha ka. Mga kapatid, basagin niyo ang bakal na yon. Gawin niyo akong karne mula sa taong nasa loob. Ito. Ito ba ay ang sinasabing pambihirang kristal? Napakalinis nito. Walang kahit anong dumi. Ayos ka, batang ito. Nangangahas kang gumamit ng mga halimaw para linlangin ang tao. Ginoong Wang, huwag kang makinig sa kanyang mga kalokohan. Patayin mo na siya. Ang kayamanan ay sayo na. Bote ng pambihirang salamin. Dagdagan mo pa ng 3 yuan na serbesa sa loob. Na may halaga ng libu-libong ginto, 1,000 taong alak. Bilhin ang kanyang buhay. Si Wang ang namamahala. Huwag kang maniwala sa kanya. Gumawa siya ng 2 pambihirang salamin, lahat ay sayo. Ipinangako ko pa sa iyo ang posisyon ng general. Naiintindihan pa rin kung kailan ka busog at kailan hindi. Kapatid na ito, marami pang ganitong mga kayamanan. Tama ang sinabi mo. Gino Wei, humihinggil sa pera, handang mamatay. Ang ibon, namamatay para sa pagkain. Kahit na magkapitbahay tayo. Pero hindi mo rin maaring hadlangan ang aking kabuhayan Huwag naman Wang Dangjia, gagawin mo ba akong saktan? Ako ay isang opisyal ng hukuman. Na pinatalsik, ano bang ipinagmamalaki mo? Dito sa aking Black Wine Stronghold. Kung may gatas, siya ang ina. Ginoo, itong maliit na mahal na walang pakundangan. Nangahas na sumalungat sa inyo. Ako na ang bahala siyang turuan ng leksyon. Bakit kayo nakatungo dyan? Pigilan niyo ang matandang ito. Gamitin niyo ang kahoy na palo. Aking binti, tumigil ka na. Luyuan, hindi ka magkakaroon ng magandang buhay. Sampalin lang ng ilang beses. Di pa rin matuto. Ang ibig mong sabihin ay, saksakin sa mukha niya. Gusto kong sa buong buhay niya, tanging sa salamin lang siya tititig. Naalala ko ngayon. Tao, kunin. Yung mainit na tanso na ginagamit sa parusa sa silid ng parusa. At ang pang-ink na pang-tatoo. Hindi. Luyuan. Hindi mo pwedeng gawin sa akin yan. Ako ay isang mataas na opisyal ng kaharian. Sinasamantala mo ang pribadong hustisya. Talagang kamangha-mangha ang pisikal na paglipat. Ngayon, talagang naging matalino ang matandang magnanakaw na ito. Talagang isang tunay na tanga na siya. Sana ay nasiyahan ka sa gawang ito. Inutusan ko na ang mga tao. Nalinisin ang pinakamaluwag na likod bahay ng aming tahanan. Para sa pagtitipon. Kaya't pakiusap, pumasok kayo sa karwahe at magpahinga. Sundan mo ako. Kasama mo ang tao. Pumunta ka sa mga malamig na bahay na gawa sa lupa sa kabila. Salamat, Ginoong Lu, sa iyong pag-unawa. Ihagis mo si Wei Hongyuan at ang mga hindi maaasahang iyon. Sa kulungan ng baboy. Huwag mag-alala, Ginoong Lu. Personal na nakipagtulungan. Kayong mga munting minamahal. Bitawan niyo ako. Bantayan niyo silang mabuti. Sino mang lalapit ng isang hakbang sa sasakyan? Diretsong babaliin ang binti. Binabati kita, malaking tagumpay. Nakuha ang mga bandido ng Black Wine Camp ng walang laban. Bagong idinagdag na Black Wine Camp sa ibaba ng pangunahing panel. Sobrang taas ng intimacy value. Natapos na ang pag-upgrade ng external module ng E. Na-unlock ang sistema ng Shade at Cool Mist. Sa init ng tag-init na ito. Bilisan mo, subukan na natin. Luyuan, nakarating na tayo sa Ningguta. Kailangan kong iparamdam sa'yo, maliit na cute. Ginoong Lu, Siyan, mangyaring maupo na. Ito ang pinakamalasa na ligaw na pagkain sa ating Hefengzai. Mahal na host, may nakalalasong pagkain sa mesa. Huwag mong hawakan. Ito. Anong nangyayari? Protektahan si Ginoong Lu. Huwag pansinin ang mga bandido. Nasa dilim ang mamamatay tao. Lilay. Ihatid siya pabalik sa likod bahay. Luyuan. Huwag kang magpanggap na matatag. Tumahimik ka. Magmadali kang umalis. Ginolo, pakiwari mo. Yung lason na gulay ay hindi gawa ng maliit.
Kahit 100 beses pa silang maglakas loob, hindi nila akalin nasaktan ang isang yaman tulad mo. Kahit na hindi ako marunong bumasa, alam ko pa rin ang kahulugan ng isang masarap na pagkain. Napuno at masarap. Alam kong hindi ikaw ito. Hindi ka pa naman tanga na gagamitin ang ganitong mababang paraan sa sarili mong teritoryo. Para sa'yo, kumain ka ng matamis para makalma ka. Maraming salamat, Ginolu, sa iyong gantimpala. Maraming salamat, Ginolu, sa iyong awa na hindi ka nagsugo. Mahal kong host, yung parang pinapalo ka tapos binibigyan ka ng matamis na prutas. Ang galing mong magluto ng ganon. Siguro ang isang mata na dragon na ito, magpapakasaya na siguro sa iyo buong buhay niya. Ang mga kapatid ay nagbabantay sa mataas na bahagi ng likod bayan. Natagpuan sa labas ng bundok, 10 milya ang layo. Biglang lumitaw ang malaking bilang ng mga kabalyero. Lahat sila ay nakasakay sa mga matataas na kabayo at mga manginibang bansa. Mabilis silang papalapit sa direksyon ng bundok. May dala silang itim na bandila na may pulang mga titik ng dugo ng Black Wine Stronghold. Ang pinuno ng Black Wine Stronghold. Siya mismo ang nangunguna sa pangunahing puwersa na bumalik. Ang gulo. Nakatiklop na dilaw na alikabok. Nakatakip sa kalahating kalangitan. Hindi bababa sa 1,000 ang narito. Pangulo. Sino ang nakaluhod sa labas? Mahal na Diyosa, pakiusap. Ako'y isang maliit na pinuno ng itim na hangin. Isang sangay lamang sa daang ito. Ang pangunahing boss ay nagpunta sa ibang lugar para mangra. Hindi rin namin alam. Paano siya biglang bumalik at pumatay? 1,001 magigiting na bandido at kawal. Hindi ito basta-bastang mga bandido lang. Luyuan. Sa pagkakataong ito, mukhang talagang may malaking problema na tayo. Ang pinuno. Tama lang. Sabi ko nga, kulang pa ang bigat ng maliit na lider na ito. Dahil nagmamadali siyang bumalik para mamatay. Sige, tutuparin ko ang gusto niya. Mga tao sa loob, makinig kayo. Wala akong pakialam kung ano ang pinagmulan niyo. Buksan niyo agad ang pintuan ng kampo. Ibigay mo lahat ng pera at babae. Kung hindi, sisirain ko ang barangay na ito. Huwag nang iwanan ang kahit na anong hayop. Ginolu. Ito. Sobrang dami ng tao nito. Hindi talaga namin kayang panatilihin ang posisyon na ito. Nagbago na ang panahon. Bilangin mo sa harap ng drone. Walang silbi. Host boss. Sa ganitong uri ng kawal. Masyadong formal ang drone. Bigyan kita ng konting puwersa. Bawas 5,000 na malapit na puntos. I unlock. Mga demonyong apoy na mabigat na motorsiklo. Mga kapatid, sundan si Ginoong Lu. Hayaan silang malasahan ang lasa ng bakal na halimaw. Sugod. Ano ang bagay na yon? Bumuga ng mga palaso. Huwag silang payagang makaalis. Ito ang bakal na halimaw na nag-aapoy. Tumakbo na. Nagbago na ang panahon. Mortal na katawan. Paano makikipaglaban sa makinang panloob? Luyuan. Gusto mo na namang kumain ng pastry na may palaman. Sa paglalakbay na ito, ang mga mahika at mga paraan ng kidlat mo ay nakikita ko lahat. Handa akong ipasa ang magandang lupain na ito, kasama ang pambansang selyo. At ipagkakatiwala ko ito sa iyo. Isang pirasong sirang bato, ibabalik ko sa iyo. Alam mo ba kung ano ito? Ito ay ang makapangyarihang hiyas ng bansa na kayang mag-utos sa buong mundo. Mula pa noong sinaunang panahon, hindi ito isang pirasong batong sirang, kundi ito ay lakas. Ngunit ang lakas mo ay higit pa sa akin. Sino ang magtatangkang tumanggi? Kailangan mo lamang igalaw ang iyong daliri. Sila'y maglalaho sa hangin. Sinasabi ko ang lakas ng pagkuha ng puso ng tao. Puso ng tao. Akala ko hindi ko nakuha ang puso ng tao. Kaya ako'y nawasak.
Ako'y responsable lamang na dalhin ka ng ligtas sa lugar na ito. Tungkol sa taong nakaupo sa trono bilang target. Wala akong interes ngayon. Kapag dumating na sa Ningguta, kung matutulungan mo akong ibalik ang aking kaharian, handa akong magpakasal sa iyo. Ay naku, Diyos ko. Kahit ang Emperatrice ay naglabas na ng dowry. Mahal na host, ang galing mo talagang kumain ng masarap na buhay. Binabati kita, mahal na host. Unlock ang ultimate na anyo ng kapangyarihan ng motorhome. Bilisan mo na ang pagbabago. $200,000. Tikman mo. Sa Imperial Kitchen ng Great Qian Dynasty, kahit paputulin ang ulo ng mga chef, hindi pa rin nila magagawa ang ganitong lasa. Lakas ng kidlat. Hatiin. Ibinigay ni Ginoong Lu ang masarap na pagkain mula sa langit. Kami ay handang sumugod para kay Ginoong Lu. Walang takot sa kamatayan. Ding. Binabati ang mahal na host. Naabot na ang halaga ng pananampalataya. Na-unlock. Walang limitasyong fuel card para sa Ri. Kahit na may isang dagat na nakasara, hindi ka mawawala ng langis. Napaka-komportable. Pagdating sa lugar na ito, hindi sapat ang labanan at pagpatay. Kailangan natin ng infrastruktura. Gawing base ng logistics ang mga disyerto. Ginolu, sa 13 milya paharap. Nandoon ang nakamamatay na laso na gubat na kailangang daanan papunta sa Ninggu Tower. Dito sa kagubatan, palagi ang nakakalat ang laso na usok. At dito rin nakatira ang iba't ibang, napakasalba at mabagsik na mga mutant na hayop. Ang mga karaniwang karavan, mas gugustuhin nilang umiwas ng kalahating buwan na lakad kaysa pumasok dito. Umikot. Papasukin ang lahat sa sasakyan. Lasong usok. Hayop. Ngayon, ako ay direktang dudurog sa daan. Magtipon. Protektahan ang grupo. Ganito lang kalaki ang eksena. Tatawag pa kayong kamatayan ng mga lawa. Mahal na host, itong mga hayop na ito, matigas ang balat at makapalang laman. Mukhang nakakatakot talaga. Bigyan ko kayo ng dagdag. Sumunod kayo. Laging sumunod sa likod ng truck ng sapatos. Huwag lumihis kahit isang hakbang. Ay naku, itong ahas ay mas makapal pa sa timba. Nakatakot naman ito sa akin. Mahal na host, bilisan mo na ang pag-aalis ng mga insekto. Diyos ko. Nakatakot naman ako. Dumating na ang Ningguta. Tapos na ang radar scan. Gino, host, sa ilalim ng Ningguta. Lahat ng ito ay mayaman. Ang gintong mga liwanag ay, ginto, isang malaking minahan ng tanso. Ang berdeng mga liwanag, ito ay isang bihirang halamang gamot. Kumikita na tayo. Ginolu, nangabot na ang Ninguta.
Tapos na ang misyon ng aking mga tauhan sa escort. Salamat kay Ginoo Lu sa pag-aalaga sa amin sa buong daan. Aking mga tauhan. Babalik na kami sa kabisera upang mag-ulat. Bumalik sa Beijing. Sabihin mo sa Peking Emperador na hindi mo siya pinatay. Sa tingin mo may buhay ka pa ba? Manatili ka. Kasama ko. Tumulong sa Emperatrice. Ibalik ito. Ngunit, ang Ningguta ay nasa malalayong lugar. Kaunti ang tao. Kakulangan sa mga sundalo. Mas kulang sa pagkain at damit. Ano ang gagamitin natin para makabawi? Sapat na ako. Ng damit. Guan-nuan. Tungkol sa mga sundalo. Ang Emperatrice sa Ningguta. Nagtatago ng 30,000 itim na hukbo. At ang mga tansong minahan sa ilalim. Ay sapat na upang makagawa ako ng mga kagamitan na buong-buo ang armas. Ginoo Lu, ang buhay na ito ng aking nasasakupan. Mula ngayon ay sa inyo na. Nais ni Lily na sumunod kay Ginoong Lu. At tulungan ang Emperatrice. Na pumatay pabalik sa kabisera. Nais na sumunod kay Ginoong Lu. Na pumatay pabalik sa kabisera. Nawasak ang Heifengzai. Ang pinuno ay dinala ang libu-libong kabayo. At pinatay ng isang walang silbing emperador. At isang alipin na walang natira. Mahal na hari, kalmahin mo ang iyong galit. Ayon sa ulat ng mga espiya, ang alipin ay may hawak ng isang bakal na karwahe na kayang magpatawag ng kidlat, na may napakalakas na kapangyarihan. Basura. Lahat ay basura. Ipasa ang aking lihim na utos. Igalaw ang puwersa ng Royal Air Combat. Shen Humuyo ang na unit. Wala akong pakialam kung anong bakal na sasakyan meron sila. Pasabugin sila mula sa langit hanggang maging abo. Ang mga mata ko. May kaunting init at pangangati. Ako. Makikita ko na ang hugis ng apoy sa iyong kamay. Kapag pinagsama ang ilang sesyon ng paliguan ng gamot at electrotherapy, maaari mo ng lubos na makita kung paano kita tinulungan na makamit ang mundong ito. Babala, babala. Mahal na host, nakita ng radar ang hindi kilalang sasakyang panghimpapawid. Sobrang dami nila. Malapit nang mabilis na lumapit. Pananakop ng kaaway. Maghanap ng silungan. Hindi ito kayang labanan ng mga tradisyonal na armas. Humiga ka sa lupa at huwag gumalaw. Kapatid, malapit na siyang mawalan ng hininga. Ang piraso ng bakal ay tumagos sa kanyang baga. Ganito kalubhang sugat. Kahit si Huatu ay buhay pa. Wala siyang magagawa. Ginoong Lu, hindi ko kayang samahan kayong bumalik sa kabisera. Walang pahintulot ko. Kahit si Yama ay hindi ka makukuha. Didi. Babala. Ang mga senyales ng buhay ng biktima ay patuloy na bumababa. Masyadong mababa ang presyon ng dugo. Maari na siyang mamatay anumang oras. Mahal na host, bilisan ang pagsagip. Naku. Handa na ang defibrillator. Sige, ulitin mo ulit. Ano na ang nangyari? Binigyan ako ni Ginoong Lu ng pangalawang buhay. Mula ngayon, kung si Lily ay may kahit kaunting balak na magtaksil, tawagin mo akong hampas ng kidlat.
Hinding-hindi magpapasa sa reinkarnasyon. Ding! Binabati kita, malaki mong tagapagmana. Ang katapatan sa kidlat ay umabot na sa maximum. Matagumpay na na-unlock ang automatikong mode ng pagpapalawak ng depensa sa base. Napaka-komportable. Itong matandang ito, talagang mahilig maglaro ng mga palabas na may bumabagsak na bomba. Kapag natapos na ang pagsasaayos, ipapakita ko sa kanya kung ano ang tunay na kalupitan. Kung ano ang ibig sabihin ng kalupitan. Babala. Mahal na host, sa panel ang pangkalahatang intimacy value. At ang Empress intimacy value ay tumaas ng labis. Diretsong lumampas sa critical point. Ang sistema ay pinipilit na mag-upgrade. Ding! Opisyal na nag-upgrade ang sistema sa Antas 2. Matagumpay na na-unlock ang pangunahing heavy firepower arsenal. All-terrain scanning radar. At mataas na altitude na mga drone ng pagsubok. Ginoong Lu, napakalakas ng ingay ng ganitong uri ng bagay. Tiyak na mapapansin iyon ng salarin na si Ji Wudao. Magpapadala siya ng mas maraming tropa para salakayin. Dapat ba tayong agad na umalis at lumipat? Lumipat. Dahil gusto ng mga tao ni Ji Wudao na magpakamatay. Hayaan silang matikman ang lasa ng apoy na nagbabalot. Ito ang galaw ng kalaban. Ang mga mahikal na kayamanan ng mga engkanto na tulad nito. Kaya nilang makita ang kalaban na nasa 100 lisensya ang layo. Nakikita ito ng napakalinaw. Mahal na hari, umatras ka. Ang mga liwanag na ito ay hindi bababa sa 10,000. Kahit gaano karami. Gagawin ng aking Nightblade ang pagpatay sa kanila. Ikaw, batang ito. Hindi pa dumarating ang kaaway. Ikaw na ang unang mahulog at mamatay. Raylai. Tingnan mong mabuti ang mga pulang tuldok sa screen. Ang lakas ng sundalo na ito. Mukhang ito ang pangunahing puwersa ng mga heavy cavalry ni Ji Wudao. Mayroong mga 10,000. Dumating sila sa tamang oras. Xiao Qi. Kumuha ng kontrol sa pangunahing heavy firepower arsenal. CJ. Naka-activate na ang arsenal. Pwedeng magbukas ng apoy anumang oras. Ipapakita natin sa mga gago kung ano ang tunay na kalupitan. Ginolu. Sa malalim na gubat ng Minggu may makapal na fog. Kakaiba talaga. Palagi nang umiikot ang tuldok ng kompas. Ganap na itong nawala ng bisa. Naligaw tayo. Anong silbi ng mga bakal na ito? Ano itong napakamahimala na bagay? Kaya nitong makita kahit ang mga lugar na hindi pa natin napuntahan. Nakita ng malinaw. Ito ang tinatawag na high altitude thermal imaging ay. Basta nandito ako. Walang anumang anyong lupa. Makakakulong sa makinaryang bakal na ito. Si Lord Lu ay napakalakas. Para siyang isang Diyos na bumaba mula sa langit. Babala. Sa magkabilang panig ng bangin sa unahan. Nakatagpo ng higit sa 1,000. Mga armadong tao na may dalang malamig na armas. Signal ng init. May ambush. Lahat ay maghanda. Bumuo ng depensibong bilog. Protektahan ang Ginoong Lu. May mga mabibigat na tropa sa unahan. Mukhang nahulog tayo sa bitad. Pakiusap, utusan si Ginoong Lu na ipagtanggol ang posisyon. Ipaglaban. Sa aking diksyonaryo, walang salitang depensa. Dahil nandito na tayo. Huwag tayong magtago tulad ng pagong na may takot. Lahat kayo, lumabas. Patayin. Xiao Qi. I activate ang heavy-duty bulldozer mode. CJ. Ang heavy-duty bulldozer mode ay na-activate na. Xiao Qi. I activate ang fully automatic tactical weapon station. Kailangan. Naka-unlock na ang weapon station. Handa na ang missile. Anong nakakatakot na mahika ng mga Diyos ito? Ganito kalakas. Talagang nakakagimbal. Sobrang. Ang galing-galing mo talaga. Anong klaseng bagay ito? Isa lang naman yun sa ingay. Ginolu. Hindi na nila kayanin to.
Tumataka sila papunta sa kailaliman ng bangin. Dapat ba nating habulin? Sumakay na tayo. Magpatuloy sa pag-usad. Habulin si Ginulu. Sa bilis ng takbo. Diyos ko, maawa ka. Ang mga maliit na tao ay sumusunod lang sa utos. Ipaliwanag ang eksaktong lokasyon ng malaking kampo at ang deployment ng mga sundalo. O kaya, ngayon ay lulutuin ko na ang iyong mga mata. Sabi ko, sinasabi ko ang lahat. Nasa lambak ang malaking kampo. 30 milya mula sa dulo ng itim na kabubatan. Sa malaking kampo, mayroon ding supply ng pagkain. Sa ilalim ng tolda ng komandante, may isang lihim na silid para sa pera. Nandito silang lahat. Lahat makinig sa utos. Sa 30 milya sa unahan, madilim na kabubatan ng mga pine. Kampo ng mga border military. Lahat ng pagkain, ginto at kayamanan. Kukunin nila lahat. May pera kang makukuha. Ang galing. Bibili ako ng 10 inihaw na manok. Para lang kumain. Walang silbi talaga. Mga kaibigan. Sasamahan si Ginoong Lu sa masarap na pagkain at inumin. Lily. Dalhin ang mga tao upang kunin ang ginto, pilak sa imbakan. At ang mga reserbang pagkain. Walang natira. Lahat ay ilipat mo. Paalala mula sa host. Pagkatapos ng pag-upgrade ng sistema. Naka-unlock na ang function ng material na pagbabago. Basta tunay na ginto at pilak, mga mahalagang metal. Maaaring direktang isipsip ng sistema. At gawing puntos. Ayos lang iyan. Hindi na kailangang maghanap ng lugar. Sundin ang utos. Mga kapatid. Sundan niyo ako. Subukan mo ito. Ang lasa ng itim na matamis na tubig ay katanggap-tanggap. Kaya kong tiisin ang panlasa nito. Isa pang baso. Masarap. Sobrang sarap. Sumama sa taong ito. Mas mabuti pa kaysa maging tagapagtanggol. Ang inumin na regalo ni Ginoong Lu. Talagang pinakamahusay sa mundo. Mabuhay si Ginoong Lu. Gamitin mo lamang ang mga itim na matamis na tubig na ito. At mga pampalasa mula sa kanlurang rehiyon. At ang mga lalaking ito na may mga sugat sa kanilang mga espada, ay lubos na susunod sa iyo. Kahit ang aking kapangyarihan ay hindi maihahambing sa iyo. Sa harap ng ganap na yaman at lakas. Ang inyong dakian ay tila magaan. Imperyo. Ayaw pa ngang maghilamos, masakit pa. Babala, babala. Nakita ang 12 heat source. Mabilis na papalapit sa camper. Hindi maganda ang intensyon nila. Mga Royal Guard na under kay Jiwoo daw. Sanay sila sa pagpatay at pagtatago. Sa dilim na ito, parang mga multo. Napakahirap talunin. Multo. Kaya't gagawin kong tunay na mga multo sila. Labas. Kung may lakas ka, lumabas at makipaglaban ka sa akin. Anong klaseng bayani ang nagtatago sa dilim? Balak mo bang makipaglaban sa amin ng mag-isa? O kaya tayo na lang ang mag-isa mong laban? Dahil hindi na ako mabubuhay. Sabay na tayo. Magkakasama na tayong mamamatay. Ikaw ba talaga ay tao o multo? Kung magkakaroon ka ng pagkakataon na makalampas sa panahon, marahil ay malalaman mo rin. Laoye, ang tapang mo. Sila ay mga mamamatay na Royal Secret Agents na walang awa. Hindi man lang nila na-touch kahit isang buhok ni Laoye. Lumapit kayo. Ihulog niyo sila sa mga asong gubat. Ding! Binabati kita, mahal kong host. Sa pagkatalo sa mga matitibay na secret agents ni Jiwoo daw. Bagong mga mamamayan ng dakyan sa ilalim ng panel. Malaking pagtaas ng antas ng pagiging malapit. Matagumpay na na-unlock ang modernong mabibigat na armas. Karapatan sa pagpapalit. Maaari nang magpatuloy. Kung alam ni Jiwoo daw na ang mga lihim na gwardiya na kanyang pinangalagaan, ay nawasak lahat. Tiyak na siya ay magagalit sa kahihiyan. Tama na magalit dahil sa kahihiyan. Susunod.
Hintayin na lang siyang gumamit ng malaking hukbo para sa kamatayan. Lahat ay nawasak. Pinagpaguran kong sanayin ang Royal Secret Guard sa loob ng 10 taon. Hindi man lang nakasugat sa balahibo ni Lu Yuan. Mahal na hari, kalmahin mo ang iyong galit. Ayon sa mga espiya na nakatakas, hawak ni Lu Yuan ang Heavenly Thunder na kayamanan, na kayang makakita sa dilim. Hindi makakalapit ang mga madilim na gwardya. Ipahayag ang aking utos. Agad na magpadala ng kalapati. Tipunin ang 30,000 sundalo sa hangganan ng Mingguta. Kahit na kailangan pang isakripisyo ang buhay. Dapat kong ipagpira-piraso si Lu Yuan. Alipin. Alipin. Sumunod sa utos. Ngayon maganda ang aking pakiramdam. Buksan ang black market ng pagbaba ng dimensyon. Ang mga mahiwagang bagay sa mesa. Tanging tumatanggap lang ng tunay na ginto at pilak. Hindi nagkakautang. Ito ay isang Diyos na kayang gawing maliwanag ang gabi na parang araw. Talagang ito ay isang kayamanan na walang halaga. Isang buhay na Diyos. Kukunin ko ang perlas na ito ng liwanag. Ito ang lahat ng ari-arian ko. Mga tanga. Ilang sirang perlas lang at ibinigay na ang kabuhayan. Galing ni Ginoong Lu sa pagkuha ng benepisyo ng walang kapalit. Mas mabilis pa ito kaysa sa pagnanakaw. Ito ang tinatawag na dimensional na atake. Naiintindihan mo ba? Ding. Nakatuklas ng maraming mahalagang metal. Isinasagawa ang pagbabago ng material. Matagumpay ang pagbabago. Binabati kita, host. Sistema ng puntos. Nakapagtagumpay ng higit sa 10,000. Magiging mayaman na tayo. 10,000 puntos. Tamang-tama para makabili ng malaking laruan. Aba, Diyos ko. Ito. Ano bang napakalakas na mahiwagang bagay ito? Lu Yuan. Ang dambuhalang bakal na ito. Mas matindi kaya kaysa sayo. Na may kakayahang sumabog ng apoy. At mas malakas pa. Ano ang silbi ng sunog na baril? Kung meron nito, sapat na ito upang talunin ang 30,000 hukbo ni Ji Wudao. Sa isang iglap ay naglaho. Ang iyong mga paraan ng pagyaman at mga makapangyarihang sandata ay sapat na upang maghari sa mundo. Basta't matutulungan mo akong bawiin ang mundo. Ang yaman ng dakyan ay maaari mong gastusin. Ako, nais kong maging iyong pinakatapat na sandata. Wala akong interes sa sirasirang trono. Ngunit dahil nandito ka sa Ningguta, sa lugar na ito, kailangan mong makinig sa amin. Babala. Ang lupa ng Dahuang ay may mga sensor at mga drone sa himpapawid. Nasabay-sabay na nag-uulat ng mga emergency na impormasyon. 10 milya mula sa kampo sa bibig ng bangin. Napakaraming pulang tao ang lumitaw. Ginoong Lu, ito ay inorganisa ni Ji Wudao. 3,000 mabibigat na sundalo. Ganap nilang sinarado ang ating daan ng pagtakas. 3,000. Paano natin ito lalabanan? Kahit mamatay ako sa pagod, hindi ko ito matatapos. 42,580. 30,000. Isang grupo lang ng mga buhay na target. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ng mabuti kung ano ang tunay na modernong apoy na sumasaklaw. Huwag nang sumabog. Sumpa. Mahal na Diyos, pakiusap. Kami sumusuko. Hindi papatayin ang mga sumusuko. Ang mga tumututol. Ganito ang magiging kapalaran. Diyos ng kulob. Dalhin ang mga tao para maglinis. Ibigay ang lahat ng mga paratrooper na natatakot at ipasa ang kanilang mga armas. Isama sila sa ating grupo. Naiintindihan. Mga kapatid, sumama kayo sa akin para manghuli ng mga bihag. Lu Yuan, ang kapangyarihan ng iyong apoy ng langit at kulob ay sapat na upang wasakin ang imperyo ng Dakyan. Huwag hayaan si Ji Wudao na magkaroon ng libingan. Walisin ang imperial na lungsod. Saan pa tayo? Ito ay para lamang kay Ji Wudao. Isang maliit na pampagana lamang.
Ginoong Lu. Sobrang lakas ng snowstorm. Hindi na kaya ng mga kapatid. Kung magpapatuloy pa tayo, mamamatay tayo sa lamig. Xiao Qi. I activate ang Polar Survival Mode at ang Base Expansion Mode. Nakuha. Agad na mag-asikaso. Nabuhay ako. Nabuhay ako. May pag-asa na. Buhay na Diyos. Si Ginoong Lu ay isang buhay na bodhisattva na nagliligtas sa mga tao mula sa pagdurusa. Itaas ang telon. Ipakita sa kanila ang magagandang bagay. Ito. Ito ang digmaan ng inyong panahon. Kaya ng mga mortal na pamahalaan ang ganitong bakal na ibon na lumipad sa himpapawid. Napakabanta. Pagputok nito, wala na akong matitira pa, sigurado. Ibigay mo na ang popcorn at mainit na tsokolate. Ipadala mo na. Ang emperador ng Dakyan. Tanging tinitignan lang kayo bilang mga cannon fodder na pwedeng isakripisyo anumang oras. Pero sa akin, si Luyuan, kayo ay mga tao. Basta't susundan niyo ako. Sa hinaharap, araw-araw may karne. Araw-araw may pelikula. Sumpa ang susundan si Ginoong Lu. Mabuhay si Ginoong Lu. Binabati ang malaking host. Katapatan ng grupo. Ganap na isara ang lahat hanggang 100%. Matagumpay na na-unlock ang motorhome. Huling anyo. Gusali ng digma ang gumagalaw. Gamit mo ang mga mahiwagang bagay na ito. At ang mga bagay na hindi pa naririnig na kasiyahan. Upang mangakit ng puso ng tao. Para kang mas mahusay pa kaysa sa Dakyan. Anumang mahigpit na parusa ay dapat maging epektibo. Ang mga paraan mo sa pagkuha ng tiwala ng tao. Saan mo ba ito natutunan? Ito ay hindi taktika ng digmaan. Ito ay natutunan mula sa aming panahon. Ang bagay na ito ay tinatawag na pagtataguyod ng kultural na sibilisasyon. Luyuan. Ito ay isang lihim na utos mula sa kanyang kamahalan, ang dakilang Emperador Qian. Hindi ka mabubuhay sa Ningguta. Sa pader ng lungsod. Mga sundalo, makinig. Mga mamamana, maghanda. Panghay. Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Sumuko ka at buksan ang lungsod. O. Maging laman na karne sa ilalim ng aking tangke. Bumuga ng mga palaso. Bumuga kayo ng mga palaso. Patayin siya. Xiao Qi. I activate ang Gatling gun sa bubong. Nakuha. Agad na ayusin. Patayin. Walang pagpatay sa mga sumusuko. Patawarin mo ako, Ginoong Lu. Handa akong sumuko. Hindi lalampas sa kalahating oras. Walang gagastusin ni isang sundalo. Talagang nakuha niya ito. Ang pinakamatibay na depensa ng Ningguta. Simula ngayon. Sa teritoryo ng Ningguta, papangalanan na itong Lu. Ding. Na-detect ang napakaraming mahalagang metal. Sobrang ini-absorb. Binabati kita, mahal na host. Nakaabot na ang sistema ng puntos sa 1,000,000 marka. 1030-130-070 tayo'y tunay na magiging mayaman na 1030-13 siyam na po. 1,430 tayo'y tunay na magiging mayaman na 1030-1800-10-10-13-10-53. Tayo'y tunay na magiging mayaman na 1430-13-670-1 siyam na putsyam 18.10 oras 30 minuto 1-5-3-1-000. May pera na. Panahon na para gumawa ng ilang infrastruktura. Makinig ang mga sundalo at mamamayan ng Ningguta. Simula ngayon. Ganap na pagbuwag sa datuang daan. Yung mabagsik na buwis at sistema ng suhol sa militar. Ipinatutupad ang makabagong sistema ng korporasyon. Ibig sabihin, hindi na kayo mga nasasakupan ng datuang daan, kundi mga empleyado ng grupo ko, ang Lu. Sa aking teritoryo. May libreng pagkain at tirahan. Libre ang pagpapagamot. Ipapatupad ang sistema ng pagtap at puntos.
Mas maraming trabaho, mas maraming kita. Kaunting trabaho, kaunting kita. Walang trabaho, walang kita. Lilay. Magdala ng tao sa labas ng bayan para magbukas ng lupa. Itanim ang mga produktibong pananim na ito. Tinitiyak kong hindi kayo magugutom ngayong taglamig. Hindi na. Naiintindihan. Mga kapatid ng Lu Group, sumama kayo sa akin palabas ng bayan. Magtrabaho at kumita ng puntos. Santo ng buhay. Talagang ito ay isang uri ng Diyos na makapagbibigay ng sapat na pagkain. Mabuhay si Ginoong Lu. Akala ko noon na ang alam mo lang ay ang gumamit ng apoy ng langit at kidlat upang sirain. Hindi ko inasahan na mas alam mo pa kung paano lumikha ng buhay. Ang pagsira ay isang paraan lamang. Ang paglikha, ang tunay na nagtatayo ng isang bansa. Makinig kayong lahat. Noong una, kayo ay mga sundalo. Para sa emperador ng dakyan. Para kumita ng kaunting sahod. Ngunit simula ngayon, hindi na kayo pribadong hukbo ng sinuman. Kayo ay mga sundalo ng mga mamamayan. Ang mga espada at patalim sa inyong mga kamay. Hindi para sa emperador, kundi para protektahan ang mga mamamayan sa likod ninyo. Mga magulang, at ang inyong sariling tahanan. Isang salita mula kay Ginoong Lu ang nagbigay gising sa natutulog. Para sa mga mamamayan at tahanan, kami ay handang sumunod kay Ginoong Lu. Sa anumang sakripisyo, handang mamatay ng walang pag-aalinlangan. Buksan mo at tingnan. Napakagaan ng armor. Napakamakapangyarihang crossbow. Lilay. Dalhin ang hukbong ito na puno ng armas. Magdaos ka ng pagsasanay sa hanay sa buong gabi. Naiintindihan. Gamitan ang mga makabagong ideya upang palakasin ang isipan. Gamitan ang mga mahiwagang kagamitan upang palakasin ang katawan. Ang labanang kakayahan ng iyong hukbo. Tila malayo ng lumampas. Sa pinakamahuhusay na tropa ng dakyan. Huwag kayong magpakatanga. Kumain na. Sobrang maanghang. Sarap. Itong pulang sa lagubang ay mas masarap pa sa inihaw na manok ng 100 beses. Ang balat ng insekto ay napakatigas. At may 2 malaking pangpang. Talagang nakakain. Bakit ang daming sinasabi? Bumuka ka ng bibig. Sarap. Pwede na rin. Ganitong mababang uri. Paminsan-minsan ay sinubukan ko lang. Bigyan mo ako ng 10 pa. Hindi. 20. Mahal na hari. Hindi mo ba sinabi kanina na hindi ito pwedeng kainin? Bakit mo pa rin kinukuha ang akin? Ito ay para sa'yo, sinusubukan ko ang gamot. Sige na. Buksan niyo ang mga tiyan at kumain. Busog na kayo. Bukas pa kayo magkakaroon ng lakas para magtrabaho. Magtrabaho. Hindi ba tapos na ang pagsasaka sa nimuta? Ano pa ang gagawin bukas? Ang mga bukirin ay nakakasagot lamang sa problema ng pagkain. Bukas, gagawa ako ng sarili nating pabrika ng armas sa labas ng Minguta. Isang pabrika ng armas na para sa atin. Pabrika ng armas. Iyon ay, na makapagbibigay sa buong dinastyang dakyan. Lahat ay nanginginig sa lugar na ito. Maging mabilis kayo. Kailangang makalabas ang kargamentong ito bago magdilim. Mighty si Ginoong Lu. Itong mahiwagang crossbow. Talagang walang matibag. Lilay. Agad na pumunta sa mga nakaligtas. Pumili ng pinakamatalinong mga kabataan. Bumuo ng isang pangkat ng mga artilyero. Simula ng pagsasanay sa aktwal na pagbaril. Aasikasuhin ko na ito. Sa loob ng ilang buwan, nagawa mong lumikha dito sa disyerto. Ng isang lunsod na kasing matibay ng tanso at bakal. Ang bagong-bagong hukbong ito ay sapat na upang magwagi sa buong mundo. Magwagi sa buong mundo. Huwag magmadali. Hintayin ang unang malalaking kanyon na ginawa sa pabrika ng armas. At iyon ang ating oras. Pagbawi sa kabisera. Ako ang nabuhay ng 20 taon. At hindi pa ako nakainom ng ganito kasarap. Ganito kasarap na parang ako'y maglilipad sa langit.
Ang pundasyon ng logistics at infrastruktura ay ganap ng naitatag. Susunod, oras na para sa huling paggamot. Para tuluyang makakita muli ng liwanag. Tapos na ang operasyon sa pagkonekta ng optic nerve. Perfect na perfect. Luyuan. Salamat sa'yo. Ay naku, gising na siya. Babala. Natukoy si Lu Chui. Biglang tumaas ang pagkagusto niya. Nakaabot na sa pinakamataas na antas ng intimacy. Binabati kita, mahal na host. Matagumpay na na-unlock ang ultimate na pahintulot ng sistema. Ultimate na mobilisasyon para sa digmaan. Maaari ng mag-isa na magpabagsak ng dakyan. Bukas na ang ating araw ng kasal. Ako. Nakatago ako sa hilagang disyerto kasama ang 3,000 lumang sundalo ng itim na baluti. Lahat ng lihim na nagtipon na. Handa na silang sundin ang iyong utos. Ang hukbong itim na panangga. Mula bukas. Tapos na ang panahon ng mga sandatang pangkaliwa. Tara, ipapakita ko sa iyo ang magagandang bagay. Ito ang unang batch na kakalabas lang. 155 mm. Malaking kalibre ng howitzer. Ang iyong itim na hukbo, hindi kailangan ng kutsilyo para pumatay ng tao. Kailangan mo lang matutunan kung paano ipasok ang bala sa baril. Ayos na. Lahat ng sundalo makinig sa utos. Pagkatapos ng kasal, agad na nag-alis ang malaking hukbo patungong timog, para muling umatake sa kabisera. Ang bakal na halimaw na sumisigaw ng apoy. Ang dambuhalang kanon na pwedeng bumagsak ng pader ng lungsod. Paano ito posible? Luyan. Si Luyan ba talaga ay isang Diyos na bumaba mula sa langit? Ipahayag ang aking utos. Agad na tipunin ang 10,000 royal na gwardiya. Ipadala silang lahat sa depensa ng Huang Yi. Dapat silang manatili roon ng mahigpit. Huwag na huwag hayaan si Luyuan na makatawid. Ito ang araw ng kasal ko kay Luyuan. Ang kaharian ng Ikin ay talagang para sa iyo. Ipinahayag ko ito ngayon dito. Itinalaga si Luyuan bilang prinsipe ng magkatabi. Kapag nawasak ng malaking hukbo ang kabisera. At pinatay si Jiwu Dao. Ako ay formal na. Ipapasa sa iyo ang trono. Mabuhay ang prinsipe ng magkatabi. Mabuhay ang emperatrice. Mabuhay. Kaharian ng dakilang Qian. Masyadong maliit. Hintayin mong magmaneho ako ng Yi. At sakupin ang buong mundo. Bago tayo pag-usapan ang tungkol sa trono. Lahat ng unit umatake. Target. Lungsod ng dakyan. Durugin sila.